Ngayong araw na to, ang pag-aaralan natin ay the 4 stages of Christian growth. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Ang paksa po na ating pag-aaralan ngayon ay ang the 4 stages of Christian growth. Alam po ninyo, kapag ikaw po ay na-born again, nakakilala sa Panginoon, meron pong bahagdan ang paglago bilang isang mananampalataya. Hindi kaagad ikaw ay makaka-achieve ng full-grown spirituality. Ibig sabihin nito, dadaan ka sa isang proseso na kung saan ay lahat ng born-again Christian po ay dumadaan sa bawat stages. Nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, matagal na, ang naituro sa akin ay 3 stages of Christian growth. Okay? Pero sa akin pong karanasan, nakita ko hindi siya 3, 4 siya. Kaya ngayong araw na to, ang atin pong tatalakayin ay ang the 4 stages of Christian growth. Ito po ay galing po sa 3 stages of Christian growth, kaso po in-enhance ko po siya. Sapagkat base po sa experience ko, ang dapat talaga ay may 4 na bahagdan ang buhay ng isang mananampalataya. Okay? Pero bago yan, tayo po ay babasa muna ng isang teksto na kung saan sa tekstong ito o sa Bible verse na ito ay tinalakay po dito ni Pablo na meron talagang tinatawag na baby Christian at carnal Christian. Dito po tayo papasok at gagamitin po natin itong take-off passage para maunawaan po natin yung the 4 stages of Christian growth. Okay? Ito po ay hango sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang verse 5. So kung may mga Bible po kayo ay makipagbukas po kayo sa akin and I will be reading from NIV translation po. At ganito po ang pagkakabasa. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? What after all is Apollos and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Dito po nabanggit yung salitang infant at nabanggit din po dito yung salitang worldly at nabanggit din po dito yung salitang spiritual. Yung tatlo pong yun po yung stages, biblical stages ng spiritual growth or Christian growth. Ang sabi po dito ni Pablo, may problema kasi siya at sa mga taga-Corinthians na hindi niya mapakain ng karne o yung malalalim na katuruan. Bakit po? Sapagkat sila po ay hindi pa karapat dapat tumanggap ng malalalim na katuruan na manggagaling po sa salita ng Diyos. Ang sabi nga dyan sa verse 2, ang binibigay ko sa inyo ay gatas, hindi solid food. Bakit? Kasi hindi kayo nakahanda. Hindi pa kayo nakahanda. Kayo ay may kapit pa sa mundo. You are still worldly. Sabi niya, bakit ko nasabi? Meron pang jealousy sa inyo. Merong quarreling. May awayan, may tampuhan, may selusan. Hindi ba pagiging worldly yun? Sabi niya gano'n. Hindi naman kayo umaaktong bilang isang mananampalataya. Ang kilos niyo parang isang pangkaraniwang tao lang. Okay? At ito pa, isa sa kapansin-pansin, sabi niya ni Pablo,
Merong nagsasabi sa inyo, pinapalo ko si Pablo. Or I follow Paul, I follow Apollos. Sinusunod ko si Pablo, sinusunod ko si Apollos. Yung iba parang mas maganda yung gamitin natin terminology ngayon. Yung, hindi, ako ang idolo ko si Apollos. Ako hindi, ang idolo ko si Pablo. Dito po ay talagang nagkaroon ng malaking question mark si Pablo. Sabi niya, bakit? Sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Di ba mga lingkod lang sila ng Diyos? Diba? Bakit para bang ang pagtingin ninyo ay parang artistang iniidolo nyo at nagtatayo kayo ng fans club? Diba? Yan po ang mga kataga na binitawan ni Pablo na kung saan nabanggit niya ang salitang spiritual, ang salitang worldly, at salitang infant. Yung infant po ay ibig sabihin baby. Kaya mga ka-worship, tatalakay po natin ang 4 stages of Christian growth. Ano po yung 4 stages of Christian growth ayon sa inyong lingkod? Okay? Para po sa akin kasi, binalangkas ko po ang mga bahagdan na to sa 4 na estado or sa 4 na stages po. Una, yung baby Christian, yung infant, at saka yung carnal Christian. Ito po ay yung mga worldly. At pagkatapos po ay yung mature Christian, okay? At ang pang-apat po ay spiritual Christian. Yan dapat ang ma-achieve natin. Yung lahat tayo ay maging spiritual Christian. Ngayon, isa-isahin po natin ang 4 na ito nang sa ganun magkaroon po tayo ng kaunawaan kung ano ang kahulugan ng bawat isa at ano ang pagkakaiba nila sa bawat isa. Naka-ready na ba kayo? Okay? Talakayin po muna natin ang baby Christian. Ang mga baby Christian, sila po yung mga batang-bata pa sa Panginoon. Okay? Kokonti pa lang ang nalalaman nila sa Biblia. Okay? Bilang isang mananampalataya o bilang isang born again, kadalasan nagyayayakan dumalo sa church eh, di ba? Dahil sasagutin mo yung tricycle, yung pamasahe, di ba? Tapos paayain mo umatis sa church, hindi naman kumikibo, ganyan lang siya. At pagkataas, paglabas nung yayayain pa sa Jollibee para kumain kayo. Kumbaga, yung nagyayaya, nagsasakripisyo siya para maakin niya ang isang taong nais niyang dalhin at mapalapit sa Panginoon. Okay? Ngayon, pagkatapos po nun, hanggang sa merong mga nayayaya na hindi talaga sumasama. Hindi sumasama. Ano, sa next Sunday, sama ka? Ay, may gagawin ako. May gagawin ka. May pupuntahan kasi ako eh. Pasensya na, huwag na tayong mati sa Sunday. Hindi na atin. Pag ganon sensitibo ka, kapag gumagawa na siya ng alibay, huwag mong ipagpilitan si Kristo kung talagang ayaw niya. Totoo yan. Pero pag sinabi, nagustuhan mo ba? Gusto mo ba sa next Sunday? Sige. Walang problema sa akin. Sige, anong oras? Di natin gawin. Alas 8, magkita tayo. Okay. Di yayain mo, aatin ulit. Sagot mo pa rin ng tricycle, sagot mo rin ng pamasahe, tapos sagot mo pa rin ng pan-Jollibee pag uuwi kayo. Pero, katagalan, sasabihin niya, huwag ka nang magbayad ng pamasahe. Ako na magbabayad. Ayan na, nagbabago na ang kanyang pananaw. At bandang huli, pati yung pananghalian ninyo, kasi natatapos ang church, di ba? 11. Sakto ho yan. Gutom, dadaan kayo sa McDo, dadaan. Sasabi niya, this time ako na magbabayad. Yan po, maituturing na po natin yan, na nakapasok na ang puso niya sa Panginoon. Ang tawag na ho natin dyan, mga baby Christians. Okay? Kaya lang, ang mga baby Christians na ito na mapapansin mo, susunduin kita? Hindi na, ako na lang kusang pupunta. Pag ganyan po, panalo ka na dyan. Panalo ka na. Ibig sabihin, gamay na niya ang gawain ng Panginoon at ang gusto na niya ay mas lalo pang magpakalalim sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi kukunti lang ang nalalaman niya sa Biblia. Kukunti lang ang nalalaman niya sa salita ng Diyos. Hindi pa niya kayang tumanggap ng mga katuruan na mabibigat. Okay? Dinadahan-dahan ni Pastor yan.
Okay? Hindi yung kabago-bago, ang tuturo mo kagad, idolatry. Sabi mo ka, atin-atin pa lang, tapos may mga rebulto pa sa bahay, tapos ang topic natin, idolatry. Hindi na ho yan babalik. Kasi nga, baby pa sila. Okay? Pero kagaya ng isang baby, kapansin-pansin po na napakahilig nilang mayat-mayang pagkain. Yes, mayat-mayang pagkain ng salita ng Diyos. Bagamat mga simpleng katuruan lang po ang kanilang pinakikinggan, pero lagi nila itong ginagawa. Ang makinig at matuto para sa paglago. Kagaya nga na sabi ni Pablo, ang mga baby Christian ay mahilig makinig sa mga pagpapahayag at nag-a-idolize sila ng preacher, nag-a-idolize sila ng pastor. Lalo na kapag ang pastor po ay tinatangkilik nila ay nagpapatawa, no? So, minsan nga, medyo bata pa yung pastor, magandang lalaki yung pastor. Lalo na kapag ang church po ay may mga slot, merong tinatawag na 7 a.m., merong 10:30 a.m., may 2 p.m., at saka may 5 p.m. Ay, naku, maniwala kayo, ang mga baby Christian po, hinahanap niya yung gustong-gusto niyang pastor na pinakikinggan. Ngayon, ano dahilan? Hindi natin alam. Baka siguro kursunada niya, pogi yung pastor, o nakakatawa yung pastor, o talagang pag nagpahayag yung pastor, maganda siya magturo. Pero nevertheless, ang bottom line po, kapag ito po'y bago pa lang sa gawain ng Panginoon, sila po ay maituturing na baby Christian. Kaso, ang problema, ang pagtingin nila sa mga nagpapahayag para mga artistang ginagawa nilang idol. Na dapat po yan ay ma-check. Kaya nga, mas malaki ang tendency na sila po ay maligaw. Kasi hindi talaga sila nakakonsentrate sa pinaka-essence ng word kung hindi doon sa nagpapahayag. Paano po kung yung nagpapahayag mali-mali na tinuturo? Diba? Kumbaga, sinasidetrack niya na ang mga preaching. Ginagamitan niya na ng palaman para mas lalong gumanda. Pero yung essence ng Word of God, binabago niya. Pag yun ang papakinggan at tatanggapin, delikado po ang baby Christian yan. Kaya nga ang pinaka-importante sa stage pong ito ay ang paggabay sa kanya at ang paglago niya ay aalalayan ng mga manggagawa sa church. Okay? Dapat ang mga nasa church ay nagtutulungan para lalong lumago at tamang paglago, matuwid na paglago ang mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Okay? Ang mga baby Christian ito ay hinahandle po natin sa mga tinatawag nating circle group, mga G group, mga D group, mga cell group po. At ito ay sa pamamagitan ng tama at dahan-dahang pagtuturo ng salita ng Diyos galing sa mga manggagawa ng church po. Okay? So yan po ang baby Christian, mga kapatid. Itinuring yan ni Pablo na hindi pa yan ganap na spiritual. Kasi yan po ay mahina pa ang kanilang damdamin. Sensitibo po ang kanilang balat. Masaling mo lang ng konti yan, nagtatampo. Dapat po dyan ay iniingatan, pero kahit papaano, habang sila po'y iniingatan, sila po ay dinadaan na sa pagpapalalim ng salita ng Diyos. Yan po ang baby Christian. Talagay naman natin ang carnal Christian. Ano ang carnal Christian? Mga ka-worship. Ang mga carnal Christian, sila naman ay ang mga Christian na may nalalaman na sa mga salita ng Diyos. May alam na yan. At kahit papano ay may mga Bible verses na po silang na-memorize. Hindi lang memorize, alam at kaya na nilang ipaliwanag yung Bible verse na kanila pong binibitawan. At kung sa simpleng mga sharing lang, pwede na po silang pakawalan. Pwede na po. Para magamit na sa gawain ng Panginoon. Kaso, hindi pa nagbabago ang kanilang laman. Meron pa rin itong kahinaan. Umiigkas pa rin po ang kanilang damdamin. Sila po ay mga emotion-driven, mga kapatid.
lalo na kapag natatamaan dito ang kanilang pride. Kumbaga, ang isang carnal Christian po, masasabi mong sila ay kontrolado ng 30% salita ng Diyos, 70% tawag ng kanilang laman. Yan ang carnal Christian. Naapektuhan sila ng mga bagay sa kanilang paligid, kagaya ng mga chismis at mga intriga, at may mga pagkakataon pa na sila ay pumapatol sa chismis at mga intriga na ito. Okay? Ang mga carnal Christian po ay pinaka-critical stage sa paglagong Kristiyano. Napakahirap po niyan kasi marami po dito sa estadong ito, sa stage na ito na nagba-backslide, at halos po karamihan ay hindi na bumabalik sa church, hindi na bumabalik sa gawain, hindi na bumabalik sa ating Panginoon. May mga pagkakataon pa na ang kanilang mismong nalalaman pa sa Bible ang siya pang ginagamit nilang mga sandata, ginagamit nilang bala para pumuna, para magtuligsa, para manira ng ibang tao, Kristiyano man siya o hindi. Ganyan. Kumbaga, ang isang carnal Christian po o worldly Christian po ay nandoon siya sa estadong parang isang teenager. Okay? May teenager ba kayo sa bahay? Diba? Ang hirap niyang pakitunguhan. Hindi mo mautusan, nahihiya, ayaw mo pa. Kumbaga, parang napakahirap ispelengin kapag nagdito siya doon sa adolescent stage po. Okay? Ganyan po ang carnal Christian. Mahirap silang pakitunguhan. Sa ganitong stage, ay hindi lang basta-basta Bible study ang ituturo dito. Dapat dito si pastor nahahawa, sapagkat ito po ay dapat dumaan sa disiplina. Kaya ang nararapat po dito ay isang pag-aaral sa Biblia na ang tawag po ay discipleship. Yes po, sapagkat kailangan po ng disiplina. Tandaan nyo to mga kapatid, ang salitang discipline ay galing sa salitang disciple. Kaya, kung gusto mo na maidisiplina ang isang carnal Christian at maging mahubog siya sa tamang hubog ng Panginoon, dapat disiplinahin mo siya, dapat padaanin mo siya sa discipleship para, kumbaga, maging wasto ang kanilang kaalaman sa tamang pagiging lingkod ng Diyos, ng ating Panginoon. Yan po ang carnal Christian. Okay? Ang pangatlo po, ito po yung aking idinagdag. Ito po ang tawag dito ay mga matured Christians or mature Christians. Brother Dong, anong ibig sabihin ng mature Christians? Well, pag sinabi pong mature Christian, sila po yung mga lumago na sa Panginoon. Nalampasan na po nila yung tinatawag na carnal at saka pagiging worldly, na halos sa kanila ay mula pa doon sa pagkabata hanggang sa sila po yung nagsipag-asawa na, ay nasa gawain pa rin, nasa service pa rin, nasa church pa rin, at talagang lumago. Ito pong mga matured Christian, napakarami at napakarami na nilang nalalaman sa salita ng Diyos, at yung iba ay nakakapagturo na ng maramihan. Nagagamit na sila sa mga conference, sa mga seminar, o minsan napapatayo na ni pastor yan. Karaniwan ay mga manggagawa na sila ng church at ang mga inaasahan ng pamunuan sa anumang programa ng iglesia. Kumbaga, ito po yung mga reliable leaders na ng church. Okay? Kaagapay pa ni pastor sa anumang programa at mga panukala na gagawin sa future ng church. Sa kanilang paglago, taglay nila yung disiplina bilang isang mananampalataya. Ang mature Christian ay kandidato para maging deacons, maging leaders, at saka mga overseers ng church. Totoo po yan. Kaya lang, may ibang mature Christian na nagiging biktima pa rin ni Satanas
at nahuhulog ang mga ito sa kanyang patibong. Okay? At kadalasan sa mga matured Christians ay nagbabackslide kapag sila po ay nasilo ni Satan sa isang klase ng tukso na ikipinahamak ng kanilang ministry, yung kanilang paglilingkod. Okay? Pag nag-backslide, okay, minsan bumabalik yung iba. O sabihin natin, mataas pa rin ang porsyento na bumabalik pa rin sa kanila ang pagkauhaw ng salita ng Diyos. At marami sa kanila nakakabalik sa paglilingkod. Yung iba, sa church pa rin nila bumabalik sa original church. Pero yung iba naman, sa ibang church na lang pupunta para maiwas niya ang kanyang sarili doon sa mga nakaraang kahihiyan na kanyang naranasan, bunga ng kanyang pagkaka-backslide. Hahanap na lang siya ng ibang church na hindi siya nakikilala at doon siya magsisimula ulit. Okay? Pero, nakakalungkot din pong tanggapin ang isang masaklap na katotohanan na merong mga matured Christian na talagang hindi na bumalik sa paglilingkod. Sila yung mga pumatol sa tukso at pagkatapos ay hindi na nakawala sa kumunoy ng tukso. Halimbawa, isang kapatiran na sana'y napakagaling sa church, may potential maging pastor. Okay? Maganda ang integrity, mahal ang asawa, mahal ang mga anak, talagang pinagpipitagan, inaayon na siya ng mga elders na eto, pwede na itong maging junior pastor ng church or pwede nating associate pastor. Eh kaso mo, na-in love siya sa isang babae sa church. At ang babae ay may asawa din at sila ay nagkaroon ng relasyon na ipinagbabawal. Okay? Ang masakit dito, okay, ang kwentong ito po'y totoo. Sila po ay nagkaroon ng relasyon na buntis po ang babae. Nagalit ang lalaking asawa ng babae, nagkahiwalay sila, ano pat nagalit din ang babae doon sa asawa niya at nagkahiwalay sila at ito pong dalawang babae at lalaking to'y lumayo, nagsama na. Ang masakit, pareho silang may asawa, nawala sa church, and therefore, tuluyan nang nawala ang init ng pag-ibig nila sa ating Panginoon. Nawala na rin ang init ng kanilang paglilingkod sapagkat hindi na sila makaahon sa kumunoy ng kasalanan na kanila pong kinasasadlakan. Yan po ang masakit na katotohanan na kung minsan kahit mature Christian ka na, kapag hindi ka nag-iingat, baka mahulog ka pa rin sa estadong ito, sa kumunoy na ito. Well, anyway, pag nalagpasan mo na ba ng mga bagay na ito, dadako ka na sa spiritual Christians. Yan ang pangarap natin. Kasi ito na po yung stage na pinakamimiti ng bawat mananampalataya na kanyang makamit. Ang maging isang spiritual na Kristiyano. Yung bang mas mataas ang spiritual personality kesa doon sa iyong human personality. Ang mga spiritual Christian po ay sobrang lalim na ng kanilang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Na every time na maririnig mo sila nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang binibitawan nila ay palaging revelation. Okay? Kumbaga, pagdating sa salita ng Diyos, hindi ka makakapakinig ng information kung hindi makakapakinig ka sa kanila ng revelation. Hindi lang sila basta nagbibigay ng mensahe. Nagbibigay po sila ng kapahayagan. Yan po ang mga spiritual Christian. Mas malalim po ang kanilang naiintindihan pagdating sa salita ng Diyos, kaya malalim din ang kanilang nabibitawang mga mensahe na tinatawag na natin ngayon na kapahayagan. Pag sila pong tumayo, sigurado kapahayagan ang maririnig mo sa kanila. Ang mga spiritual Christian po ay walang attachment sa mundo. Hindi siya naaakit sa mga material offerings na inaalok ng sanlibutan. Hindi siya matakaw sa pera. Hindi siya matakaw sa luho.
Napakasimple lang. Hindi rin po siya nabubuhay sa marangyang klase ng pamumuhay. Malakas po ang kanyang discernment. Kapag alam niya merong clear and present danger, umiiwas na po siya, lalo na kapag may mga babaeng lumalapit po sa kanya. At pagkatapos po ay, alam niyo naman sa church, di ba, may mga kerengking na sister, di ba? Mga kerengking na sister. Tapos halimbawa, gwapo yung pastor, okay? Tapos nagpapakalala yung pastor, tapos, pastor, mga pabebe, di ba? Pabebe. Iiwas ka agad ng isang spiritual Christian dyan. Okay? Kadalasan po kasi ang mga spiritual na ito, nasa pastorship na eh. Nasa pastoral level na po sila eh. Umiiwas ka agad sila dyan. Okay? Dahil kapag yan, parang nagiging pabebe. Tapos yung pastor nagiging pabebe. Ano yun? Nagiging pabebe. Hindi ho yan spiritual. Maaring mature pero hindi spiritual. Ang ginagawa ko po, kapag ganyan, sasabihin niya, sister, lumayo ka sa akin. Okay? Tapos, may papakounsel. Alam niyo yung mga papakounsel po ako. Nandiyan po yung tukso sa mga pakounsel-counsel na ganyan. Ay, nako. Alam ko po, sinasabi ko, dahil pastor ho ako. Okay? Ang ginagawa ko, pag nagpapakounsel, doon kami mismo sa worship hall, magkatapat kami, naglalagay ako ng monoblock at ganyan. Nakikita kami ng mga tao, pero hindi kami naririnig. Okay? Una-una may asawa ako, nagbabantay. Kaya siya, nakati sa amin, di ba? Tapos may mga anak ako, di ba? Tapos may apo. So, ibig sabihin, ang isang mananampalatayang totoo, nadidiscern niya kaagad kung ito ay magpapahamak sa kanya sa future. Kaya umiiwas kaagad siya dahil alam niya panganib na maaaring dumating kung sakasakaling ang mga ganong bagay po'y inaalok sa kanya ng demonyo. O, di ba? Ngayon, eto pa. Ang spiritual Christian, wala siyang desisyon na hindi nakasang-ayon sa salita ng Diyos. Nabubuhay siya ayon sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang kanyang ipinaglalaban. Totoo po yan, ipinaglalaban po ng isang spiritual Christian ang kanyang salitang nalalaman na galing sa Biblia, ipinaglalaban. Okay? Kasi po, may mga umaangkin na nagpapahayag. Okay? Pero ang Word of God na hawak nila, sila mismo nagpapalambot, pinapahina nila ang kapangyarihan ng salita. Kasi po ang tawag dyan, compromisers. Kino-compromise po ng mga taong ito ang salita ng Diyos to the point na sasang-ayon na sila sa kasalanan. Mapagbigyan lang kasi yung mga pagbibigyan, malaki magbigay sa church. Kaya pag ganyan po, hindi yan genuine, mga bulaan ho yan. Ang ginagayon ko ay mga taong ang kanilang pagkakaalam sa Biblia, ang tinataglay nilang salita ng Diyos, nilalaban talaga nila. Ito salita ng Diyos, kung ayaw mong maniwala, wag. Okay? Ang pinaka-classic example na nakikilala kong spiritual Christian ay iisa lang. Iisa lang. Okay? Talaga pong ini-invite po ito sa CNN ni Larry King, sa Larry King Live. Siya po ay walang iba kundi si John MacArthur. Okay? Pag tumayo ho yan, hindi mo kayang baliin ang kanyang paniniwala. Tinabihan ho siya ng mga Muslim, ng mga Katoliko, ng mga atheist. Akala nyo sumuko? Akala nyo binalato ang salita ng Diyos? Hindi. Sapagkat kung gaano katapang ang salita ng Diyos, ganun din katapang magpahayag si John MacArthur. Banda huli ang ending, doon sa panel na yun, yung 4 talo, ang panalo ay si John MacArthur lang. Ganyan po ang mga spiritual Christian. Bakit po? Ang sukatan dito ay ang palaliman sa salita ng Diyos. Mentras lumalalim ka sa salita ng Diyos, lumalalim din ang pagkakakilala mo sa Diyos at lumalalim din na ang buhay mo na sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Ganyan po yan, mga kapatid. Si John MacArthur,
mabuting asawa, mabuting ama, mabuting lolo, mabuting katrabaho, mabuting kapatid, mabuting kaibigan, mabuting kapitbahay, mabuting pastor, mabuting mamamayan ng United States of America. At wala ka talagang masasabi dahil hindi naman nagpayaman si Pastor John MacArthur. Nakakalungkot lang po, namatay na po siya namatay na. Pero alam mo ninyo, grabe po ang aking paghanga sa taong ito na masasabi kong genuine na lingkod ng Diyos, si John MacArthur. Ngayon kung tatanungin nyo, brother, to sa Pilipinas, may nakikita? Wala. Sa Pilipinas po kasi, wala akong nakikilalang spiritual leader or sabihin natin church leader or mga tele-evangelist or nakikilalang spiritual Christian. Ang mga tele-evangelist po natin dito sa Pilipinas, lahat po sila huwad, mga bulaan, hindi po sila kagaya ni John MacArthur. Okay? Velarde, Villanueva, kasi sayang si Villanueva, hanga pa naman ako, kala ko totoo. Noong nag-anniversary sila nitong nakaraan, ang title ay parang spiritual breakthrough. Akala ko sa sentro kay Jesus. Ginawa niya lang parang politika. Tapos pinagtanggol niya anak niya. Semplang. Patay. Kibuloy. Periol. Carillo. Mga leader ho dito yan Okay? Na ang buhay ay maluho. Akala nyo nakasakay yan sa Toyota Vios? Ay hindi ho. Mga naka-SUV yan. Ang pagkain yan araw-araw, masarap. Tapos, makikita mo ba sa kanilang humility? Ay nako, pag dumating ho yan, mayayabang. Masahol pa ho yan sa mayor ng probinsya ninyo. Paano nga? So, sobrang sikat. May sarili na siyang daigdig. Ang church, ang ginawa niya parang bayan niya. Ang mga tao doon sa church ay mamamayan niya. Okay? Tapos pagkatapos po nito, mga kapatid, ay ibang-iba na po ang kanilang personalidad na hindi mo kakikitaan ng pagiging totoong mga lingkod ng Diyos. Pag tumayo naman sa pulpito, akala mo kung sinong pagkabait-bait. Diba? Sabi nga ng Panginoon, mag-iingat kayo dyan. In other words, puro karnal. Puro karnal. Sila po yung mga natuto lang, tapos naging popular sa pagpapahayag. Inakala mo na ngayon na sila yung mga sugo. Di ba? Isa pa, nakalimutan ko, si Manalo. Di ba? Yun pala mga bulaang mga tagapagturo, mga bulaang mga propeta sa ating panahon. Na ang common denominator nilang lahat, yumaman. Tapos yumabang. Tapos naging palalo. Tapos nagpapahayag ng ng huwad na katuruan, mga kapatid. Basta mga ka-worship, mag-iingat lang po tayo sa mga ganitong mga bagay. Hindi ko spiritual yun. Yung mga nabanggit kong Pilipino na mga tele-evangelist. Okay? Basta ang spiritual Christian po, kung gusto nyo talagang maunawaan, tularan nyo si John MacArthur. Okay? Or, tularan nyo si Pablo, si Pedro. Kasi po, narating po nila yung talagang spirituality na kung saan ay dumaan sila sa isang mahihirap na pamumuhay, mga kapatid. Mahirap na pamumuhay. Yung bang sinasabi talaga ni Jesus na, if anyone wishes to follow me, number one, he must deny himself. And then he must pick up his cross. And then he will follow me. Tatlo. Yung mga tele-evangelist natin sa Pilipinas, they don't deny themselves. Ang gusto nila, sila lagi ang may favor. O, denial ba yun? Well, mga ka-worship, ito po yung passage ni Jesus Christ na pinag-iingat tayo sa mga bulaang tagapagturo. Matthew chapter 7, verse 15 to 23. Ganito po ang pagkakasabi.
Verse 15, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. And many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Yan ang sinabi ni Jesus. Ito po yung mga hindi mo masabi kung matured Christian or spiritual Christian. Pero for sure, duman ang mga bulaang ito sa pagiging baby Christian, tapos naging karnal, tapos mula sa karnal, lumihis, hindi pumunta ng maturity at hindi pumunta ng spirituality, pero naggamit ng todo-todo niya ang sarili niya sa pakinabang niya sa Bible, na akala niya nagagamit siya ng Diyos at ang ginagawa niyang ministry ay para sa Panginoon. Bandang huli, nung magkita na sila ng Panginoon, sisigaw ang mga ito, Lord, Lord, did we not proclaim in your name? Did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? At sasabihin ng Panginoon sa kanila, away from me, you evildoers, I never knew you. Yun po. So, mga ka-worship, i-recap po natin ang 4 na stage na ito na kung saan ay dapat natin malaman. Una, merong baby Christian. Pangalawa, may carnal Christian. Pangatlo, may mature Christian. At may pang-apat po ay spiritual Christian. So, yun lamang po mga ka-worship. I hope na unawaan nyo na po kung bakit ko ginawang 4 stages po ang Christian growth, na kung tutuusin ay 3 lang naman talaga ayon sa Biblia. Okay? Pero ang nais ko po kasi ay mas lalo yung maunawaan na ang mga estadong ito o ang mga bahagdan na ito bilang lumalagong mananampalataya ay maging aware kayo at magkaroon kayo ng target goal na pagdating sa panahon na yon, ako ay magiging isang spiritual Christian. Amen po. At muli mga ka-worship, maraming salamat po sa panonood nyo sa video ito. I hope nakabigay po ako ng isang pagpapalang mensahe na ikalalago ninyo bilang mga Kristiyano. Ako po si Brother Dong Galang, at sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa church namin dito sa Antipolo, ang Jesus Heart of Worship Church. Ako po muna ay pansamantalang magpapalang at mag-iiwan po ako sa inyo ng blessing at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless and bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.